to be honest, kahit ako, kinikilabutan ako na ituro ito, na ibahagi ito, I hope di nyo ako ma-misinterpret na tinuturo ko to sa inyo para takutin kayo or para pilitin lang kayo na magsimba. So, tinatakot ko kayo. Hindi po. Tuturo ko to dahil mahal kayo ng Panginoon at mahal ko kayo na hindi ko po itatago ang katotohanan. And we will read Matthew chapter 7. And last time, napag-aralan natin yung wide gate, napag-aralan natin yung narrow gate. Hindi pwedeng pagsabayin yan, napasukin. Isa lang dyan ang pwede mong puntahan at isa lang dyan yung tamang daan. And then, napag-aralan natin na may mga false prophet na ililigaw tayo, na sasabihin kung ano yung narrow gate, yun pala hindi yun. Pero salamat sa Panginoon, sinabi pa rin ng Panginoon, paano natin madi-discern ang false prophet? And the Bible tells us, you shall know them by their fruits. The fruit will not lie. The fruit will not lie. Mapapanood niyo yan sa YouTube, mga kapatid, no? So, in-upload ko yan sa mga hindi po naka-attend po nun. And now, dito po tayo sa tinatawag nating topic. And our topic tonight will be the day of judgment. Okay, the day of judgment. Or tinatawag natin ang araw ng paghuhukom. Okay? Basahin natin ang Matthew chapter 7 verse 21 at dito po ang example ng mga pangyayari sa day of judgment. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, in your name did we not prophesy, and in your name cast out demons, and in your name do many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice iniquities. So, just a question, mga kapatid, na sagutin niyo na lang sa inyong isip. I want to ask you, kung darating si Jesus ngayong gabi, are you prepared? Are you ready? And I'm serious, I'm not joking. Kung darating ang Panginoon ngayong gabi, are you ready to stand in His throne? At hindi naman sa pananakot, no? Pero reality lang din. Kung mamamatay ka ngayong gabi, are you ready to stand in the judgment of God? Sa Hebrews chapter 9 verse 27, malinaw po doong nakasulat. Basahin ko sa English and then sino pong magbasa sa Tagalog. Hebrews 9:27, it is appointed for men once to die, and after this is judgment. Sa Tagalog po. Sinong pwede sige? At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay, na minsan ay pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Maraming nagtatanong, saan mapupunta ang tao pagkatapos niyang mamatay? Sabi ng iba, yung spirito niya ay paikot-ikot dito sa mundo at nagmumulto. Ngunit hindi po yun ang sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, pag ang tao ay mamatay, saan siya pupunta? Sa judgment. Once na ikaw ay namatay, nawala na yung consciousness mo dito sa mundo, pagdilat mo saan ka na? Nakatayo ka na sa judgment seat ng ating Panginoon. I hope, pwede kong sabihin sa inyo na
Pag namatay ang tao, may purgatorio pa, na kung saan pwede ka pang magsisi doon at bigyan ka ng second chance. Pero wala pong purgatory. I hope, kung mamatay tayo, sana pwede ma-reincarnate na isisilang na naman tayo ulit na ibang nilalang or pwede ibang anyo. Pero hindi po yun ang sabi ng Bible. I hope totoo yung iniisip na iba na may multiverse. Na pagkat matay mo dito sa universe na ito, ibang universe ka naman mag-i-exist. Sana totoo yun, mga kapatid. Pero hindi. The truth is, pag tayo po ay namatay, judgment po ang ating harapin. Tayo po ay tatayo sa trono ng Diyos at tatanungin tayo ng Diyos, bakit kita dapat papasukin sa aking kaharian? At ang judgment, mga kapatid, ay from the Greek word, ito ay krisi, no? Krisi, K-R-I-S-I, na ang meaning po ay separation, division, and decision. Bakit separation? Ito yung panahon na isi-separate na ng Diyos yung mga totoong Kristiyano at yung mga peking Kristiyano. Ito na yung panahon na isi-separate ng Diyos yung mga ligtas at yung mga hindi ligtas. Ito yung panahon na isi-separate ng Diyos yung tinawag ni Jesus na mga tupa at yung mga kambing. Sa ngayon, pag titingin tayo sa church, parang lahat mabait. Parang lahat maliligtas. Parang lahat mapupunta sa langit. Magantay ka sa Judgment Day, doon mo makikita na magkakaroon ng separation sa loob ng church at ihiwalay ng Diyos yung mga tunay sa mga peke. Ihiwalay ng Diyos yung mga nasa narrow gate, nasa wide gate. Ihiwalay ng Diyos yung mga nasa good tree at mga bad tree. May good fruit and bad fruit. So ang Judgment Day, mga kapatid, ito ang pinaka-seryosong pangyayari sa lahat. Ito ang pinaka nakakatakot na event na mangyayari sa history. And it does not matter kung maniwala man kayo o hindi. Time will come, you will face Jesus Christ. And you will face the judgment seat of Christ. Marami nagsabi sa akin na, Pastor, paano kaya kung nagsimba tayo, nag-Bible tayo, nagpaka-faithful tayo sa Panginoon, sabay nung namatay tayo, wala naman pala talaga, Wala naman pala talagang Diyos. Paano po kaya kung ganon? Alam niyo kung ganon ang katotohanan, okay lang. Diba? At least, namuhay ka na may purpose, may meaning, puno ng faith, puno ng hope. Sabay at the end of the day, wala naman palang Diyos. Okay lang yon. Pero ang nakakatakot ay, paano kung meron pala? Na sa buong buhay mo, sinasabi mo, walang Diyos, hindi kailangan ng Diyos, hindi totoong may Diyos, sabay pagkamatay mo, sabihin sa'yo ng Diyos, anong sinasabi mong wala? Yun ang pinaka-nakakatakot. That's why tayo mga Christians, we're willing to take the risk to believe God na kung sakaling wala siya, it's all right. Pero mas okay na yon kaysa sa I don't believe God, but at the end, there is a God and He will judge me. In 2 Corinthians chapter 5, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Kapatid, lahat po tayo ay haharap sa judgment seat ng Panginoon. Pakibasa po sa Tagalog. Sinong pwede pong magbasa? 2 Corinthians 5:10. Sige, Brother Alejandro. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan,
ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Tayong lahat ay harap saan? Sa hukuman ni Kristo. Tayong lahat. Okay? Sabi mo sa katabi mo, tayong lahat. Tayong lahat. Okay? Lalaki, babae, matanda o bata, lahat tayo ay harap sa hukuman ng ating Panginoon. And pinakita kay John the Beloved anong itsura ni Jesus sa panahon ng hukuman. In Revelation chapter 19, verse 12, ang sabi doon, His eyes are a flame of fire. Now, si John the Beloved, kilala niya si Jesus. Nakasama niya si Jesus dito sa earth for 3.5 years. At kilala nila si Jesus bilang maamo, puno ng pag-ibig, mapagmahal, pero sabi ni John, nung nakita ko ang judgment seat, kakaibang Jesus ang nakita ko doon. Hindi yung Jesus na puno ng pag-ibig, hindi yung Jesus na puno ng grasya at mercy. Ito yung Jesus na puno ng galit sa lahat ng mga hindi sumunod sa Kanya. There is fire burning in His eyes. Sa ngayon, maamo na Jesus ang kilala natin. Kasala tayo, patawarin niya pa rin tayo. Magkulang tayo, inintindi tayo palagi ng Panginoon. Pero sa Judgment Day, mga kapatid, it will be a different experience of Jesus Christ. It is full of wrath and anger na sinabi doon, His eyes were flame of fire. And then the Bible says in Philippians chapter 2, verse 10, na sa huling araw, sa Judgment Day, sabi doon sa Philippians 2:10, at the name of Jesus, every knee will bow, and every tongue will confess that Jesus is Lord. Kasama doon ang mga Muslim, kasama doon ang mga Buddhist, kasama doon ang Hindu, kasama doon ang atheist, kasama doon ang skeptics, kasama doon ang mga false prophet. Pagdating ni Christ, ang sabi doon, lahat ay luluhod sa Kanyang pangalan. Hindi dahil para sambahin Siya, kundi dahil nanginginig sila sa kakilakilabot na presensya ng Panginoong Jesus. Kaya nga lagi ko sinasabi, pag nangangaral ako sa crusade, ayaw mo lumuhod sa harapan ng Panginoon? Okay lang. Darating ang panahon, luluhod ka rin. Pero yung pagluhod mo, it's too late. It's too late. And then in Revelation chapter 20, verse 11 to 10, another glimpse ng Judgment Day para po ating ma-imagine. Revelation chapter 20, verse 11, then I saw a great white throne. So ano daw itsura ng trono na yan? It's a white throne, and Him who sits upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was for them. Then I saw the dead, yung mga dating patay, ay nakapila doon sa white throne, at ang sinabi doon, both great and small, mga tanyag at mga ordinary people, naka-line up doon. Anong meaning niyan, mga kapatid? Sa Judgment Day, hindi mahalaga kung ano ang title mo, hindi mahalaga kung ano ang status mo sa mundo. Pagdating sa Judgment Day, pantay-pantay na tayo doon lahat. Ngayon, tinitingala yung mga politicians, yung mga hari sa mga iba't ibang bansa, mga reyna niluluhuran, mga artista. Pero pagdating natin doon sa White Throne Judgment, lahat ng mga tinitingala sa mundo, ng mga tanyag, mga sikat na tao, pipila doon sa White Throne Judgment. Hindi mahalaga kung anong title mo and status mo doon. And Revelation chapter 20, verse
12, I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and the books were open, and another book was open, and then meron daw aklat doon na malaki, at ang tawag sa aklat na yun ay ang Book of Life. And the dead were judged from the things which were written in the books. Lahat ng mga ginawa natin sa mundo ay nakasulat doon sa libro na yon. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell gave up the dead which were in them, and they were judged, every one of them, according to their works. Then death and hell were thrown in the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. At ito mga kapatid, verse 15, and if anyone's name was not found written in the book of life, anong ginagawa? Sila ay itinatapon saan? Sa dagat-dagatang apoy. Sino man sa atin na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay itatapon sa impyerno. So hindi totoo na umanib ka sa relihiyon para maligtas ka. Ang magliligtas sa iyo ay ang tanong, nakasulat ba ang pangalan mo sa Book of Life? Because the Bible says, sino man ang wala ang kanyang pangalan sa Book of Life ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. So, alam ko makaka-relate kayo dito dahil bago tayo nakapunta ng New Zealand, pumila tayo sa immigration, right? At nung una natin, talagang kinakabahan tayo. Dahil sila ang may kapangyarihan kung makakapunta ka ba o hindi. Kaya pagpasok mo doon, pagkaharap mo sila, kailangan magalang ka. Hindi mo sila pwedeng bastusin. Hindi ka pwedeng pa-cellphone habang tinatanong ka nila. Kailangan behave ka. Kasi depende sa kanila kung makapunta ka dito o hindi. Alam niyo yung immigration, yun ang warm up sa Great White Throne Judgment. Napipila tayo doon at kinakabahan tayo kung ano ang didikta ng Panginoon sa atin, tayo ba ay mapupunta sa langit o sa impyerno. Kung sa Supreme Court nga, kinakabahan tayo, baka mag-declare ng guilty or not guilty, how much more doon sa great judgment seat of Christ. So can you imagine the feeling na nasa white throne judgment na tayo doon lahat. At nanginginig yung ating mga kamay, yung ating mga labi, lalo na kung alam natin na hindi tayo naglingkod sa Panginoon ng tunay. In 2 Corinthians chapter 5, verse 11, sabi dito ni Pablo, knowing therefore the terror of the Lord, that we persuade man. Ito daw yung dahilan, Pastora, bakit nag-evangelize si Pablo. Alam niyo bakit nag-evangelize si Pablo? Dahil alam niya ang bangis ng Diyos. The terror of the Lord. Nag-sharing kami ng asawa ko last time. Andun yung heart niya na nalulungkot siya sa mga taong hindi tumanggap sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, yun ang dahilan kaya tayo nag-evangelize. Yun ang dahilan nagbigay tayo ng tracts. Nagkatok tayo, nag-invite tayo ng mga tao. Hindi lang para sabihin na mahal sila ng Diyos, kundi para sabihin sa kanila na may darating na judgment day. At kung hindi sila handa, itatapon sila ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Yun ang dahilan ba tayo may Bible study? Yun ang dahilan bakit tayo may simba tuwing linggo? Yun ang dahilan bakit kami nangangaral dito? Dahil may darating na araw na judgment day. At sa ilan sa atin na ini-ignore kami, maririnig mo ulit tong boses na to sa isip mo pagharap mo sa judgment day. Maalala mo lahat ng mga pinangaral sa iyo, ngunit nagmamatigas ka, di ka nakinig. Sinabihan ka na may darating na hukuman. At kung hindi tayo maglingkod sa Panginoon, ang Diyos ay may kapangyarihan na itapon tayo sa dagat-dagatang apoy. Hallelujah. And in Romans chapter 2 verse 5, pakibasa po sa Tagalog. Romans chapter 2 verse 5.
Sinong pwede magbasa? Datapwat, ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagtitipon, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng kuot, sa karawan ng kapuutan at pagpapayag ng tapat na paghukom ng Diyos. Amen. So mga kapatid, halimbawa ito daw yung, just for illustration, ito yung galit ng Diyos. Ito yung wrath of God, yung puot ng Diyos. Sa tuwing tayo daw ay nagkakasala, iniipon natin yung galit ng Diyos. Na hindi tayo nagsisisi, kasala na naman tayo, nag-deposit na naman tayo sa galit ng Diyos. Hanggang sa nagmamatigas pa rin tayo, ayaw pa rin natin sumunod, nagde-deposit na naman tayo, storing up ourselves the wrath of God. Ang galit ng Diyos. Until darating ang panahon, time's up. Hindi na pwede to. It's over. Tama na ang kasamaan na yan, tama na ang kalikuan na yan. Panahon na for Judgment Day. So yun ang lagi natin isipin, mga kapatid. Huwag niyo isipin yung AOC, huwag niyo isipin yung relihiyon, huwag niyo isipin yung UPC, huwag niyo isipin yung JS Builders. Ang isipin niyo, ano ang gagawin mo pagkaharap mo na ang Day of Judgment. At yun yung mga verse na nagbigay sa atin ng glimpse, pero I think ang pinaka-nakakatakot na verse sa Judgment Day ay itong Matthew chapter 7. Ito ang pinaka-nakakatakot, mga kapatid, dahil ang sabi dito sa Matthew 7:21, not everyone who calls unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. That means, maraming tao na nasa church na hindi maliligtas. May Bible, kumakanta ng mahal na mahal kita, Panginoon. Nagme-memorize din paano ng Bible verse. Pero sabi ni Jesus, hindi sila tunay na naglilingkod sa akin. In Luke chapter 6 verse 46, sinabi ni Jesus, why do you call me Lord? Pero hindi mo naman ako sinusunod. Pakibasa po sa Tagalog. Luke chapter 6 verse 46. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon? Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Amen. Tinatawag niyo akong Panginoon. Pero hindi niyo naman ginagawa yung sinasabi ko. Bakit tayo naglolokohan dito, sabi ng Panginoon? Tinatawag mo sarili mong Christian, tinatawag mo sarili mong follower ni Jesus, pero yung mga ginagawa mo, yung direksyon ng buhay mo, ay taliwas sa utos ng ating Panginoong Jesus. Ito yung mga Christians na lip service lang. Sabi pa ni Pastor Ompad, puro nguso, walang puso. Puro lang hallelujah, hallelujah, Jesus. Pero walang tunay na pagbabago sa loob-loob. Outwardly Christian, pero walang inner transformation. Sino lang daw makakapasok sa langit? They that do the will of the Father. Matthew 7:21. Silang gumagawa. Alam mo ang prayer, pero ang tanong, nagpi-pray ka ba talaga? Alam mo yung pagsunod sa Panginoon, but the question is, are you doing it? Are you really repenting? Do you really surrender your life to Jesus Christ? O Christian ka lang din na niloloko mo sarili mo? Puro lang words. Pero wala sa ating mga gawa. At huwag niyo isipin na ang mga tinutukoy dito ni Jesus ay yung mga masasamang tao lang. Because in Matthew 7:22, sinabi doon, nangangaral kami sa pangalan mo. Nagpapalayas pa kami ng demonyo sa pangalan mo. Nagpapagaling kami ng may karamdaman sa pangalan mo. Ano ibig sabihin yan? They are Jesus believers. Mga naniniwala din sila kay Jesus. Pero anong sabi sa verse 23? Anong sabi ng Panginoon? I never knew you. Depart from me, you who practice iniquity. You profess you're a Christian,
but the fruit will not lie. And maraming theologians will agree na ang Matthew 7:23 ang pinaka nakakakilabot na verse sa buong Bible. At maraming pastor hindi ito pinipreach dahil natatakot sila. Ang gusto lang natin marinig, God is love. God is gracious. Totoo naman that He hates sin, but He loves the sinners. But brothers and sisters, kung ang sinner hindi magrepent sa kanyang sin, hindi sin ang itatapon ni Lord sa hell, sinner ang itatapon niya sa hell. God is love, but if you really love Him, you will repent for Him. You will repent for Him. So, I'll be honest with you, when I prepared this, talagang napapray ako mga kapatid. At iyak lang ako ng iyak. At ang iyak ko ay lagi, Lord, save me. Iligtas mo ako, Panginoon. Nagmamakaawa ako, Lord. Iligtas mo ako. Please, Lord, save me. Ayoko mabilang dito sa ang dami kong ang lugar na napreachan, ang dami kong tao na sharean. Sabay ako rin pala, hindi ligtas. Kaya yun ang iniyak ko sa Panginoon. The whole afternoon, Lord, save me. Iligtas mo ako, Panginoon. Dahil alam ko sa sarili ko na ako ay talamak na makasalanan, Panginoon. Iligtas mo ako. Gusto kong harap ng judgment mo. In the day of judgment, ang sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Enter the joy of the Lord. Yun ang gusto kong marinig. Ayoko na yun ang ine-expect kong marinig sabay ang sinabi ng Panginoon. I don't know you. Depart from me. That's why I challenge you mga kapatid tonight sa 2 Peter 1:10. Sabi doon, tiyakin ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Yun ang assure nyo. Ligtas ba talaga kayo? Yun ang tanungin nyo sa sarili nyo. Hindi na namin kayo pupersay na magsimba. Hindi na namin kayo pupersay na umattend lagi ng Bible study. Kayo mismo sa sarili nyo, tiyakin nyo ang inyong kaligtasan. Stop delaying, stop procrastinating, stop relaxing. Proverbs 27:1. Huwag mong ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung ano ang magaganap. Maraming tao, bukas na lang. Bukas na ako maglingkod. Promise, bukas, magbabago na ako. Promise, next Sunday, magsisimba na talaga ako. Promise, bukas. Hanggang wala na palang bukas na dumating. Judgment day na pala ang naganap. So, let me ask you again tonight, mga kapatid. Kung darating si Jesus ngayong gabi, are you prepared? Are you ready to face the great white throne judgment? Sabi pa ng isang kanta, are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you keeping on the commandments that He gave? Are you ready to face the Lord? Ready ba tayong harapin ang ating Panginoon? Let's pray. Lord, iligtas mo kami, O Diyos. Kami ay natatakot, Panginoon, sa araw ng paghuhukom. Na akala namin ligtas na kami porkit UPC kami, Panginoon. Save us, O God. Save us, Lord. Kinikilabutan kami, Lord, sa araw ng hukuman, Panginoon.
Sasabihin mo sa amin, di mo kami kilala, O Diyos. At itatapon mo kami sa dagat-dagatang apoy. At hindi nakasaad ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Ngayong gabi, Lord, nagmamakaawa kami, O Diyos. Iligtas mo kami, Panginoon. Save us, O God. Save us, Lord. Kung meron pa ditong hindi pa naliligtas, Lord, kausapin mo, O Diyos, upang sila ay makatanggap ng kaligtasan, Panginoon. Kung meron pang walang banal na Espiritu, Lord, ikaw ang magpuspos ng iyong banal na Espiritu Santo, O Diyos. Kung meron pa, O Diyos, na nagmamatigas, Panginoon, kausapin mo. Dahil ayaw namin makita sila sa impyerno, Panginoon. Ayaw namin, O Diyos, na itatapon mo kami doon sa lawa ng apoy, O God. Lord, iligtas mo kami. Ayaw namin mabilang, O Diyos, sa mga itatapon sa dagat-dagatang apoy, O God. Maawa ka, Panginoon. Save me, God. Save my wife. Save my family, O Lord. Save us, O God. In this wicked generation and wicked world, napakalapit na ng araw ng iyong pagbabalik. Napakalapit na ng judgment day. I-prepare mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus.